Dumako muna tayo kay Senador Leila de Lima. Kay Congresswoman Leila de Lima, mga kababayan. Ito, no? Ipapakita ko ho sa inyo to, mga bossing. Ayan. Binaliktad ng Court of Appeals, no? Ang pag-absuelto ng binaliktad ng Court of Appeal ang pag-absuelto ng Muntinlupa RTC sa isa sa mga drug cases ni dating Senador Leila de Lima, mga kababayan. Ang nakita ko ho dito, mga bossing, hindi naman din po ipapasok si Senadora Leila de Lima sa OBLO, mga kababayan. Kumbaga, retrial, uulitin yung trial, mga kababayan. Uulitin yung trial. Pero imposible pong ipasok nila si Senadora Leila de Lima sa OBLO. Ano, ganun na naman? Panibagong pahaba na naman dung oras ng mga panahon na nandoon sa loob. Tapos ano ang ending? Wala na naman. Di ba? Ang nagsulong ho ito, mga kababayan, yung appointee ni dating Pangulong Duterte na si Menardo Guevara. Ano po? Na si Menardo Guevara, mga bossing. Ayan Kumbaga, ire-retrial. Pero yung makulong ulit, mapasok ulit, sorry mga DDS, mukhang malabo iyon. Di po ba? Mukhang malabo iyon. Sabi, yari ka sa INC. Naku, mag-a-asylum na ako dito. Naku, hindi na ako uwi ng Pilipinas. Yari daw tayo sa INC. Bakit? Para saan? Mag-a-asylum na nga ako dito. Kailangan ko pa ba mag-asylum? No? Para sabihin, yari. Ano? Ay, yari. Ano yun? Ano ba kayo dyan? Mga nagpapategi din ba kayo ng tao dyan? Diyos ko po, Lord. Si Mark Ramos pa. Ay, mag-a-asylum na ako dito. Ano? Hindi na ako uwi ng Pilipinas. Ayan po, mga kababayan. Yung desisyon. Uulitin ko po, mga boss chief amo, sir, malabong maibalik sa rehas si Senadora Leila de Lima dahil dito, mga bossing. Napakalabo po. Dahil, kumbaga, ano po, ibabalik na naman. Yung una, 7 taon nang pinagdusahan ng tao, mga boss, 7 taon nang pinagdusahan ng tao. Ano nangyari? Pagkatapos nung trial, labas, walang kasalanan. Di ho ba? Ngayon, tingnan natin kung maibalik nila. Tingnan natin kung anong maging ano niyan. Kasi ang nakikita ko ho, mga bossing, kumbaga meron lang mga maliliit na pinagbasihan itong pagre-retrial dito, mga bossing. Maliliit lang po na magagawan ng paraan. Ganun lang po. Sabi ni Chi, One Squad Forever, mga bisitang tanga. Yun. Yung mga DDS. Kagaya nito, si Jimmy Bondok, Si Jimmy Bondok, ano sabi dito? Ang apela ni Jimmy Bondok hanggang ngayon pauwiin po natin si Digong at wag na po nating pag-initan si Sara. Ano pag-initan? Sila ang unang gumawa nung mga mautog-mautog na yan. Anong pag-initan? Pwede ho ba yun, mga bossing? Papayag po ba tayo ng ganun lang? Na, wag na po natin pag-initan si Sara. Sandali lang, may mga ebidensya. May mga papeles, may mga resibo na dapat ipaliwanag. Merong mga paggasta ng 250,000 per night sa mga rest house. Lahat yun kailangan tignan kung bakit ganong kalaki yung mga gastos. Di ba? Ano yung pakiusapan? Okay na yun, wag na po natin, tigil na po natin to para sa bayan. Hindi pwede. Kasi pondo ng bayan at yung pondo ng bayan galing po sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Di ba?
pauwiin po natin si dating si Digong, hindi na tayo. Hindi na ho tayo ang makakasagot nun. Ang makakasagot na po nun ICC. At nakikita naman po natin doon sa ICC, mga kababayan, napaka-straightforward nila. No? Hindi sila tumatangkilik no, oh, madaming tao sa labas ng ICC. Di ba, Ma'am Trexie Villa? Oh, madaming tao sa labas ng ICC. Palalabasin na ba natin to? Parang ano lang yan? Parang palalabasin na ba si Barabas? Madaming sumisigaw doon sa labas. Hindi. Lalabas to pagkatapos ng investigasyon. Lalabas to kung acquitted siya sa investigasyon. At ang investigasyon ay tatagal ng 8 taon. Kasi yung mga ano nila kung ano-ano huwang inuuna eh. No, ire-request, panalo pong mayor si dating Pangulong Duterte. Kaya po palabasin nyo na. Sabi ng ICC, baka sabihin ng ICC diyan, ano naman kung panalo. O total may karton naman kayo diyan na idaos nyo yung kanyang pangangampanya. Di ba? Total na idaos ninyo yung kanyang pangangampanya. O di karton din. Magpagawa kayo ng karton, nakataas yung kamay niya, nanunumpa, tapos yung isa nasa Biblia. Paggawa kayo ng ganun. Pero wag nyo na kaming idamay dyan na ICC. Hindi lalabas to hanggat hindi tapos ang investigasyon. Straightforward. Sa paglabas ng Pilipinas, wala na pong ano dyan. Wala na pong yung mga drama-drama. Walang K-pop. Kung ano ang pinag-uusapan, yun lang ang pag-uusapan. Kung ano yung nasa rules and regulation namin, dun lang tayo. Ganyan po sa labas ng bansa. Sa atin lang naman yung may mga pakiusapan, sa atin lang naman yung may awaan. Hindi uubra sa ibang bansa yung awaan, yung, oy, call a friend, tinawagan ko yung kaibigan ko, ganito, sabi, pirmahan, ganito, ganyan. Tinawagan ko si Trump, sumulat ako kay Trump, kay Putin, at kay Netanyahu, para palabasin si dating Pangulong Duterte. Hindi uso dun yun. Pang Pilipinas lang yun. Kaya malamang, yan nga, yung sinasabi ni Inamo TV, gusto ko yung work from jail. Malamang, ganyan nga ho ang mangyari dyan, mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ma'am Delia Rosario, Chi1 Squad, Imelda Tolentino, Megwan, Annalyn Bandong, huwag nyo nang gamitin sa panakot ang INC. Nagmumukha lang kung parang nagpapapatay yung mga taga INC. Malaki po ang respeto ko, lalo na po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Paalam po hanggang sa muli, mga kababayan.